karunungan ng may kapal, tanay iyong pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus, at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Osias. Si Osias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zerobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ikadalawang araw ng ating pong pagsisimbang gabi o Misa de Gallo. Bagamat tayong lahat ay hinihikayan na mabuo natin at kompletohin natin ang 9 na araw, katumbas ito ng 9 na buwan ng pagdadalang tao ni Maria. Para sa mga kabataan, hindi lang tayo basta magsisimba
kundi dapat ay tinitiyak natin na nauunawaan at naiintindihan natin ang bawat kwento sa bawat araw ng ating pagdalo sa misa. Hindi lang basta kwento, kundi ito ay kasaysayan ng katapatan ng Panginoon sa ating lahat, kahit na ang mga tao ay patuloy na nagkakamali, nakakalimot, pero patuloy pa rin niyang tutuparin at tinutupad ang kanyang pangako ng kaligtasan sa atin. Gising pa ba ang katabi? Pangalawang araw pa lang. No? Kaya nga, paglalakbay ito, hindi ito madali. At hindi tayo pinipilit. No? Kung gagawin natin ito, dapat ikaw mismo ang magdidesisyon na magsisimba ako. At alam mo rin dapat kung bakit at ano ang dahilan kung bakit ka magsisimba. Mahirap kasi kung poporma lang tayo ng poporma, no, at susuotin natin yung mga pangpamasko natin sa tuwing simbang gabi, o kaya naman tatambay lang tayo, makikiporma tayo. At sana naman po, no? Hindi ko alam, kahapon daw ay may nag-away pa dyan sa labas. Anong trip nyo? Sa araw talaga ng simbang gabi, bakit di kayo pumili ng hapon? Doon kayo sa hapon, no? Kaya sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tuminu ka. Yan. Okay, no? So, 9 na araw, katumbas ng 9 na buwan, para matapos natin at sana sama-sama natin na mapuntahan ang Belen kung saan isisilang ang Panginoon at kung saan ay mabubuo ang ating pong pamilya. Sabihin nyo nga po, pamilya. Ulit, pamilya. Pag kinamusta ba kayo, kamusta ang pamilya ninyo? Ano ba may sasagot? Yung iba mabuti, yung iba wala lang, okay. Pero kamusta po ang pamilya? Ano nangyayari? At ano nangyari sa inyong pamilya? Anong kwento ninyo? Kasi magkikita-kita kayo, di ba, no? Sa Christmas party, may reunion, may pagsasalo-salo, pero kamusta po? Kasi gaya nga ng nabanggit ko ng mga nakalipas, masyado tayong abala sa paghahanda ng napakaraming mga bagay. Bili tayo ng bili ng mga bago, naghahanda rin tayo no, ng panghanda natin, pangkain. Pero lahat yan ay mauuwi sa wala kung hindi rin talaga tayo okay sa pamilya. Kaya nga ngayon, no, sa ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi, binibigyan diin ang kahalagahan ng pamilyang pinagmulan ni Jesus. Kung nagtapos tayo kay Jesus, tapos sinimulan ito mula pa sa angkan ni David na mula sa lahi ni Abraham. Isa-isa, bawat pangalan ay binanggit dahil bawat pangalan ay mayroong bahagi sa kwento ng kasaysayan. Sa pamilyang pinagmulan ni Jesus, mayroong mga tao na nagkamali, mayroong mga tao na nakiapid, may mga taong bumitaw sa kanilang pangako, may mga taong pumalpak sa kanilang responsibilidad, sa kanilang misyon, pero patuloy pa rin na gumagawa ang Diyos para magpatuloy at matupad ang kanyang pangako na isang Mesiyas ang magmumula sa lahi pa ni David. Kaya di ba yung huling bahagi, bago yung pangalan ni Jesus, sabi dito, no, at si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. At si Jose ang ama ni Jesus. At si Jesus ang pinaka-dulo, no, na nagtama ng lahat ng naging pagkakamali ng nakalipas. At si Jesus
ang nagpakita ng tunay na pagsunod at ng tunay na pagiging tapat sa ating pong misyon sa buhay. Ngayon, itong mga pangalan na ito na pinahalagahan na bahagi ng kasaysayan, maganda rin na mapagnilayan natin, gaya ng tanong ko kanina, kapag tinanong kayo, kamusta ang pamilya ninyo? Ano ang may sasagot ninyo? Andun ba tayo sa pamilya na parang wag na lang natin pag-usapan, Father? Yung iba nga, pinutol na natin yung ugnayan natin. At marami din, minsan sinasabi natin, kung papipiliin nga lang tayo kung sino ang magulang natin, ayoko ng magulang mo ngayon. Kung papipiliin ka. Pero ang Diyos ang pumipili kung sino ang magiging magulang mo at kung sino ang magiging anak mo. Siya ang pumili. Alam ng Diyos kung sino at kanino ka dapat uusbong. At bawat isa sa atin ay mayroong nakalaan na misyon. Bawat isa sa atin may dahilan ang Diyos kung bakit ka ipinanganak. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, mabuti kang tao. Ano ba? Yung iba kasi sa atin, hindi pa talaga alam kung ano ba ang purpose mo sa mundong ito, kung bakit kayo pinanganak. Yung iba, okay na, nalaman na nila, sa kabila ng mga naranasan nila na pwedeng mayroong kang magulang na nagpabaya, o pwedeng mayroong kang magulang na ng babae, mayroong kang magulang na nagloko, mayroong kang magulang na ang daming pamilya. Pero ipinanganak ka pa rin. Andito ka pa rin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo, salamat sa Diyos, nandito ka. Pero tandaan nyo, hindi tayo ipinanganak sa mundong ito para magbigay ng problema. O pwedeng, sa kabila ng mga nangyari, kaya nga, maganda po, ikinikwento din ninyo, sino ang magulang mo? Ano nangyari sa magulang mo? Ano nangyari sa magulang niya? Sa abot ng iyong maaalala. Kasi lahat yan ay may kinaugnayan sa pagkatao mo. Bakit ka ganyan? Bakit ganito ugali? Mayroong mga pinag-uugatan. At kadalasan lang, pilit lang natin kinakalimutan. Kapag nakakahiya ang kwento, wag na nating pag-usapan. Kapag masakit masyado ang naidulot, kalimutan na natin, wag na nating pag-usapan. Di ba kapag nagkikita-kita kayo, sasabihin sa inyo, ay, ito yung anak ni ano, ng ano. Di ba may gano'n, Ay, kaya ganyan yan. Kasi yung nanay niyan ay ganito, ganyan. Kaya gusto natin, putulin na lang, gusto natin alisin na lang sa linya ng genealogy ng ating pamilya. Dati kasi uso pa sa classroom yung dinidiscuss yung family tree. Diba? Yung side ng tatay mo, side ng nanay mo, sino yung kapatid, sino yung mga anak, nalulocate natin. Ilan yung naging lawyer, ilan yung naging abogado, ilan yung teacher. Ano yung buhay nito? Pero sa iyo, mag-focus ka sa iyo. Sinong tatay mo, sinong nanay mo, ano nangyari sa kanila? Alamin mo, para maunawaan mo din yung pinanggagalingan nila, bakit kaya nila nagawa yon? Kung sakali lang na medyo naging pabaya sila, bakit kaya nila nagawa iyon? Mahirap kasi kung may iwan lang tayo sasama lang yung loob mo. Masama ang loob mo sa kanila. Kasi ito yung ginawa nila. Pero hindi mo pa inaalam paano at bakit nila nagawa iyon.
Kasi hanggat hindi mo yan naiintindihan, hindi mo yan inuunawa. Kasi ngayon naman, no, nasa hustong gulang ka na, mayroon ka ng sapat na pag-iisip para malaman mo kung ano ang tama at mali. Kasi kung ganon yung magulang mo na inirereklamo mo, pues ngayon, ikaw magdedesisyon. Gagawin mo ba ang pagkakamali nila? Uulitin mo ba ang pagkakamali nila? O itatama mo ang pagkakamali nila? Marami ipinanganak dahil sa kapusukan. Dahil mga bata pa yung mga magulang ninyo. High school pa lang kung ano nang pinaggagawa. High school pa lang nag-feeling mag-asawa na, kaya ka lumabas sa mundong ito. Ipinanganak ka. Pero ngayon, nasa sa iyo. Matututo ka ba sa karanasan nila? O uulitin mo lang ang pagkakamali nila? Mahirap yung mag-i-emote ka lang na mag-i-emote. Kasi yung magulang ko naging pabaya kasi yung magulang ko hindi sila nag-aral. Kasi yung magulang ko hindi sila nagplano. Kasi yung magulang... Ngayon, gawin mo. Lahat ng nirereklamo mo, gawin mo ngayon. Itama mo ngayon. Kasi baka yung magulang mo, ikaw din, pareho. Nung kinasasama ng loob mo, ginawa mo lang din. Ngayon, mas maunawaan mo na kung ano ang kanilang nararamdaman. Kasi pareho na kayo ng sitwasyon. Ngayon, may anak ka na rin. Ano ang itinuturo mo sa iyong anak? Yung mga kwento dati, no? Yung mga lahi na mga naghahari-harian sa tundo. Di ba may ganyan dito sa kwento, no? Kami ang hari ng tundo. O nasaan yung anak nito? Sila na rin ba yung hari? O naghahari-harian? O ngayon, sino naman yung mga naghahari-harian? Bawat tao, bawat isa sa atin, ay ibinigay ng Diyos para magkaroon ng panibagong pag-asa. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, ikaw ang pag-asa. Ikaw lang yun. Ayaw mo talaga maniwala, no? Kasi, hindi, ito na ako, ito yung buhay ko. Kasi ito kami, ganito yung pamilya namin, kaya ito kami. Pero kung uunawain mo lang, ikaw ang pag-asa dapat Yung magbabago, di ba? Gusto mo ng pagbabago, ikaw dapat yun kaya lang, nung pinag-aaral ka, o anong inuna mo, barkada. Nung pinag-aaral ka, anong inuna mo, gumawa ng bata. Alam mo naman na, di ba? Alam mo naman, nakikita mo na yung sitwasyon. O kasi, ang sarap mong pektosan Mahirap kasi hanap tayo ng masisisi. Gusto natin isisi lahat sa ibang tao, kahit sa magulang mo. Gusto mo isisi kung ano nangyayaring pangit sa buhay mo. Ba't di ka magpursige? Magsikap ka. Alam naman natin, lahat naman tayo may kahinaan. Kaya nga, bawat kwento dito, may nagkamali. Meron nga, naanakan pa yung hindi naman niya asawa. Pero isinama pa rin sa listahan. Naging bahagi pa rin ng kaligtasan, kasaysayan ng kaligtasan. So ikaw din. Kung alam mo nang mali ang magnakaw, huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang gawin. Itama mo. Maraming kabataan ngayon na naririto, no? So, anong landas ng buhay ang pipiliin mo? Ipagpapatuloy mo ba ang pagkakamali ng nakalipas o sa iyo na magsisimula ang pagtatama ng nakalipas? Para naman sa ganon ay may maganda kinabukasan na naghihintay kasi pagkatapos mo, mayroong papalit sa iyo, may susunod sa iyo. So ano ang ipapasa mo? Ano ang maituturo mo? Naglalakbay tayo patungo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan.
At itong sanggol na ito na isinilang, nagugunitain natin kanyang pagdating, sinikap niya na mabago at maitama lahat ng naging pagkakamali ng nakalipas. Pero kung sakali man, kung sakali na magkamali tayo, huwag kang mag-alala kasi ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at pagpapatawad sa atin. Kung hindi man sa atin, baka yung susunod sa iyo. Pero nawa, may natutunan tayo at matuto tayo sa karanasan ng ating pamilya. Amen?